下，俗人一场。芸芸众生却贪恋着我疏狂，苍穹之上，我心向往。这双手掩不住的光，看星安排开多少难解的心结，回头望又是神鬼神类的情节，时空把我写进要一片荒野。只好去又杀死贪图，不小心撕开了天幕，口中的权术让这碗金汤洒一地，它并不太坚固。当你在这里，要守的规矩竟被我给制定，就学来治病，铲除掉这一片大地的顽疾。我们俗人本想一步一步稳，我们俗人从未想真假不分，我们俗人勾栏听曲乐舞者，可曾见满山孤魂，只怪我奋不顾身，留后人考究我的心理涂鸦。这双手掩不住的光，看星安排开多少难解的心结，回头望又是神鬼神类的情节，时空把我写进要一片荒野。让我一下我的心跳，却随意我的期盼，将结局当布局，是我失去，等你后悔那也是后悔。我的谎言好多狂骗，每场戏我都只手眼底，越来越死神图在结完，越过一波就定。Isang tagapagsilbi. Maglilingkod habang buhay. May tanong ako sa'yo. Kailan pa ulit kayo nagbukas? Pinuno, ang pook Shiku ay hindi nagsara. Bakit muling bubuksan? Dito na. Ang nakasaad sa heograpiya ng Dafong, ang pader ng Chucho ay sadyang matibay. Maayos ang balistra, hindi basta-basta matitinag ni numan. Palagay ko, tama ang sinabi nila. Sa pagbabantay ng pinuno ng Hilaga, ang Chucho ay hindi magigiba. Batid ko rin, ang mga mamamayan ng Chujo ay naikakanlong mula sa digmaan. Pinunong Jiang, 3 taon na rin nang huli kitang makita. General Lee, ang tribong Kuwei ay nanggugulo sa Jiangzhou. Magpahinga kayo at sumulong kayo bukas. Ngayon na, pupuntahan ko na po. Huh! Tcha! Karaniwan na sa Chuzhou ang mga kaguluhan. Maitanong ko lang, ano ang inyong pakay sa inyong pagdalaw? Ang hukbong talaan ng pulutong ng Chuzhou, pati na ang mga liham ng yaman ng Chuzhou. Sinong binibini? Isa po siyang gabay na ginto, Pinuno, si Binibining Nangong. Nakarating sa kamahalan ang usapin ng pagkapughaw sa Chucho. Nais nilang siyasatin ng bagay na ito. Umaasa po akong matutulungan niyo kami. Batid ko na ang may hawak sa kasong ito ay nawawala ngayon. Tatambangan kami ng papunta rito. Kung wala naman siya, hindi ba't kalabisan ang inihiling ninyo? Hindi bale. Maaari ko namang ipakita sa inyo ang mga liham ng yaman sa buong lalawigan. Ngunit ang hukbong talaan ng aming pulutong. Ang namamahala lang sa kaso ang may karapatang makakita. Ngunit, ilalapit ko ito sa pinuno ng Hilaga. Paalala lamang, wala akong may papangako sa inyo. Nagpapasalamat na kami. Kung ganon,
Ako ay mauuna na. Anong uri ng tao ang kinatawang Jiang? Walang dapat alalahanin. Si Jiang ay maraming taon nang kinatawan ng Chuzhou. Napakabuting tao niya, marangal na pinuno. Ang kagaya niya, tiyak na mag-uulat kung mayroong kaguluhan. Mapapaisip ka kung nangyari ba ang pagkapughaw. Nangyari ang pagkapughaw. Si kinatawang Jiang tila papatay siya ngayon. Tumakas na naman ba siya? Heto, magtinapay kayo. Wala na kasi akong ibang maibibigay. Pagdating ng kaibigan ko, hahanapin namin yung nawawala kong pitaka. Mabibigyan ko na kayo ng tulong, ha? Heto, kumain muna kayo. Sige. Kain ka na. Shuchi-an! Nandito ka na. Ang pitaka. Paano ko nakatitiyak na nasa akin yun? Alam ko na nasa iyo, akin na. Oo. Huwag ka naman masyado mapagbigay dyan. Alam ko. Heto. Kunin nyo. Kunin nyo na. Ang isang gintong buto katumbas ng 2 tael. Ang isang tael ng pilak. 200? 20,000. 20,000? Marami-rami pa lang naibigay ko ron sa matanda. Sapat na ba yun? Sa 3 salinlahi niya. Isama mo pa mga kamag-anak niya, tila nagpipiging sila araw-araw. Ngunit wala na sila mga kamag-anak. Tumakas sila mula sa hangganan sa Hilaga. Pinagpapapas lang ng tribong Koy ang mga nasa nayon nila. Yung matandang pulubi at kanyang apo kanina, tumakas sila at nakarating sila rito. Shuchi-an, kailan mo ba ako dadalhin sa Chuzhou, ha? Naging payapa naman ang ating paglalakbay, hindi ba? Marahil wala namang pagkapughaw. Ya! Ya! Tribong Koy. Nais mo bang matuwa? Ay, hindi na, hindi na. Una na ako. Ingat ka rito. Sandali! Hindi mo ako maaaring iwan! Hoy! Shuchi-an! Tampalasan! Bakit mo ka iniwan? Huwag ka maingay. Tingnan mo. Liyaw ni Pinunong Wal. Halata naman ang pinag-isipan ng pagnanakaw nila. Inabangan ng tribong Koy ang tauhan ng pinuno ng Hilaga. Kung ganun, bakit hindi pa tayo tumatakas? Bakit tatakas? Tama, ikaw nga. Humingi ka ng tulong sa Shiko. Kaya mo makabalik ng ilang minuto dahil sa bilis mo. Tapusin mo na agad sila. Halika na! Huwag kang aalis dyan.
Salamat sa pagtulong mo. Ako'y naipit lang. Paumanhin. Wala na akong magawa. Nakatitiya ka dyan? Ako nga pala si Shu Qian. Ako ang pinadala sa Chuzhou dahil sa malawakang pagpatay. Si Shu Qian? Batid kong may tinamukang pinsala. Sinong mananakit sa kanya? Mag-isa siyang pupuntang Hilaga. Ngunit bakit may kasama siyang babae? Siya ang abay. Tama. Oo nga, siya nga ang abay. Maraming salamat at nahanap mo na siya. Malaki ang pabuyang naghihintay sa'yo. Ganito na lang. Ibibigay ko siya sa'yo kung sasagutin mo ko. Meron akong nais malaman. Ano yon, Pinunong Shu? Ang usaping pagkapughaw. Anong nangyayari? Usaping pagkapughaw? Wala po akong alam sa usaping yan. Kung nais nyo, sumama kayo upang maibalik na rin sa aming kampo ang abay. Pagkatapos, tutulungan ko po kayo sa anumang kinakailangan nyo. Handa po akong maglingkod sa inyo. Upang pagdating natin dun sa kampo, wala na akong kalaban-laban sa inyo. Ganun ba? Hindi po sa ganun, Pinunong Shu. Itinalaga po kayo ng kamahalan. Nais ko lang kayong paglingkuran. Kahit kanina ka pa nagsisinungaling, kita ng pagmamasid ng Qi ang katotohanan. Pagmamasid ng Qi? Pinunong Shu, uminahon ka lang. Sinisiyasat mo ang pagkapughaw. Ayaw mo ring magalit si Pinunong Wai. Naiintindihan ko naman yun. Ngunit may mga bagay na kailangan mong malaman. Magsalita ka na. Una, ang abay ay hindi binihag ng tribong Kwe. Yun ang katotohanan. Nais lang nilang siyasatin ang oras ng pag-alis mo at ang oras na sinabing nabihag ang abay. Walang halaga kay Pinunong Wai ang anumang katibayan kapag itinuring ka na niyang kalaban. Pangalawa, ang pagligtas sa abay ay malaking tagumpay. Sa pamumuno ni Pinunong Wai, wasto ang kanyang parusa at gantimpala. Ibigay mo lang sa kanya ang abay. Tinitiyak ko sa iyo ang maganda mong bukas. Mabibigyan ka ng katungkulan ni Wei Yan. Ngunit prinsipe si Pinunong Wai, patataasin pa niya ang iyong antas. Sige, tuloy mo. Pangatlo, ang kaso ay kaso lamang. Hindi ka bawasan sa iyo ang kasong hindi mo kayang malutas. Huwag mo nang isugal ang iyong kinabukasan sa isang abay at usaping wala namang kinalaman sa iyong buhay. Kinabukasan mo ang mahalaga, hindi ba? Ang nais mo bang sabihin ay ihinto ko lang ang pagsisiyasat at ibigay ko sa inyo ang abay. Patatawarin ako ni Pinunong Wai at gagantimpalaan? Opo, Pinunong Shu. Bakit napakahalaga niya kay Pinunong Wai? Kung ni minsan ay hindi pa naman sila nagtatagpo. Hindi ko maintindihan eh. Sasabihin ko ang totoo. Hindi siya ang nais ni Pinunong Wai, kundi ang espiritual na kakanyahan niya. Kakanyahan? Ganun nga. Kailangan niyo ni Pinunong Wai upang umangat sa ikalawang antas. Kaya ba siya hinahabol din ng tribong Kwe dahil sa espiritual na kakanyahan? Tama. Ano ba ang mangyayari sa akin kung makuha nila yon? Mawawalan ka na ng halaga. Ikaw ay sisidlan lang ng espiritual na kakanyahan. Julian? Shu Qian, ako yung may natuklasan. May iba pang paraan upang higit na mapabilis ang paglakas ng kapangyarihan. Ang kakanyahan at enerhiya. Pagsasamahin? Kaya yung gawin ng mga tambal. Kuhanin ang kakanyahan at enerhiya ng tao at iligay sa bilduras. Ang uminom nito ay aangat sa panibagong antas. Mga tambal ba? Ang pangkat ng mga tambal? Oo. Bukod sa kanila, sino pa bang asal demonyo? Ngunit maaga pa upang sabihin yon. Upang mapagsama ang sapat na kakanyahan at sigla sa pagpapataas ng antas. Napakaraming buhay ang kailangang kuhanin. Ang akin bang kakanyahan
Kayang itaas ang iyong antas? Bakit di mo pa ako patayin kung ganon? Gaano ba ako katagal sa may tabing ilog? Matagal-tagal ka rin doon. Kung ganon, bakit hindi ka pa tumakas? Kaya mo pa rin naman akong matuntun dahil sa iyong bakas. Inalis ko na. Nang makausap kong liyaw. Nung una kasi, gagamitin lang kita laban sa pinuno ng Hilaga upang makapagsiyasat ako. Nakuha ko na ang sagot. Malaya ka na. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Bata pa ako nung huli ako nakakain ng dalanghita. Sa lungsod ako sinilang. Maganda raw akong bata. 9 na taon ako noong kaming pamilya nagtungo sa templo. Gumawa ng tulang patungkol sa akin ang isang abad. Nakilala ko dahil doon. Narinig ko nga. Ingat na ingat sa akin sina ama't ina, pati na mga nakatatanda. At noong nagkaisip na ako, nabatid ko ang diyon pagmamahal. Isa lang akong mahalagang kalakal na hindi maaaring mapingasat. Hanggang sa naglabing 3 na ako, may pinadala ang palasyo sa amin upang kunin ako. At ang kamahalan, 1 beses ko lang siyang nakita. Ako'y laging nababaliwala. Sa hindi ko rin alam na kadahilanan, binigay ako kay Pinunong Huay at naging abay niya. Madalas akong ikalakal, pinagpapasapasahan. Kung mawawalan ako ng halaga, maaaring maiwan ako mag-isa. Kaya naiintindihan kita kung talagang gagamitin mo akong pain laban sa pinuno ng Hilaga. Ano bang balak mo sa pinuno ng Hilaga? Kung siya ang nasa likod ng lahat ng to, malala pa ito sa huwad na pag-uulat ng kaalaman sa gitna ng digmaan. Aalamin kong lugar ng pagkapughaw. Ibubunyag siya. Pagpapayarin. At kung mamarapati naman, papatayin ko siya. Bakit? Shuchi-an, may mahalagang bagay ako nalaman. Napakahirap paniwalaan nito. Alam mo kung sino sa larin sa malawakang pagkapughaw? Pinuno ng Hilaga. Alam mo na? Bakit ba napakabilis mong malaman ang lahat ng bagay? Paano mo ba yan nagagawa, ha? Mahal na amo, hindi yan ang usapin. Oo. Shuchi-an, may kasama akong tao rito. Ang sabi niya, alam ng kanyang pinuno ang lugar na pinangyarihan ng malawakang pagkapughaw.
Ano pa? Wala nang iba pa. Labis siyang maingat magsalita. Ni hindi ko siya nagamitan ng hiwaga ng langal. Nagbanta siyang kikitilin niya ang buhay niya kung ako'y papalapit. Hindi niya ipagkakanulo ang pinuno niya. May hinihingi silang kapalit? Meron. Ikaw. Anong ako? Ikaw. Ang tanging pakiusap niya kanina ay makaharap ang punong tagapagsiyasat. Hindi siya magsasalita ng wala ka. Sige, malinaw yan. Ano yun? Aalis na ako. Saan ka pupunta? Sa asawa mo. Ha? Teka lang. Ganito, pumunta ka ron sa J-Hong sa Pokshiko. May nagngangalan dong Sing. Siyang bahala sa'yo. Magtatagumpay ka kaya sa laban? Kung matatalo man ako, maging masaya sana kayong dalawa. Sige na. Kung hindi ka magtatagumpay, manatili kang buhay. Ningyan. Pinuno, palapit na siya sa katotohanan. Pipigilan ko po ba? Hindi na. Hayaan mo muna siya. Ningyan. Shuchi, ano nangyari sa'yo? Masyado ako natagtag. Nasaan siya? Pinabalik ko siya ng gabi upang di paghinalaan. Magaling. Ang mabuti pa tayo na munang mag-usap. Sige. Nagiging suliranin. Tuloy mo lang. Ang nagiging suliranin ngayon, ano ka ba? Pagod ako, 3 araw akong walang tulog. Pahiga lang ako saglit. Bahala ka. Talaga bang nais mo makipagkita tayo sa pinuno ng kawal na yun? Siyempre naman. Talagang nag-aalinlangan ako. Paano kung isa lang pala itong bitag? Hindi maaari. Bakit naman? Shujian! Ay, hindi ko na kayang dumilat. Tayo na lang muna natin siya, ha? Nga pala, ipasundo niyo rin si Nangong Chandro. Nandun siya sa Chujo. Sige na. Ingat po. Puntahan na natin. Gumising ka na nga, narito na siya. Ay, nako. Bakit kaya ang sakit ng bato ko? Ayos lang ako. Taga. Ikaw si Zhao Jin, tama? Ako nga. Sino bang pinuno mo, ha? Sino ka ba? Ikaw si Shuchian? Ngunit bakit naririto ka? Alam mong nasa Chujo na ang pulutong, di ba? Nais niyang palihim na makapagsiyasat sila. Kaya pinauna ang pulutong dun sa Chujo. Nauunawaan ko na. Pinunong Shu, lubos kang kagalang-galang. Ang pagkatalo ng dalubtalaan ay dangal ng hukuman. Nararapat ka lamang papurihan. Ngunit sa akin, lubos na kahanga-hanga ng talunin mo mag-isa ang 200,000 balawis ng Yunjo. Ako'y naluluha sa taglay mong kagitingan. Dapat kang gayahin ng lahat. Napakarami naman nun. Sino bang baliw nagpapakalat ng balitang yun? Hi, ano ka ba naman? Tumayo ka na. Dapat ay hindi natin pinag-uusapan ang mga bagay na ganyan. Sino nga ulit ang pinuno mo? Ang aking pinuno ay ang kinatawan ng Chujo, si Jiang Xingwei.
Pinuno. Kumikilos na ang magiting na Maya. Hindi maaari. Ang kinatawan ng Jiang ay naroon sa Chuzhou. Paanong siyang pinuno mo? Hindi maaari. Umalis na kami sa Chuzhou pagkaligtas kay Pinunong Chu. Tinutugis kami ng pinuno ng Hilaga, kaya nagtatago kami sa mga kabundukan. Mula noon, hindi na kami bumalik ng Chuzhou. Mayroong dalawang Jiang Xingwei sa lungsod ng Chuzhou? Mahusay ang tambal ng kadwa sa paggawa ng talimuwang. Sangkot dito ang pangkat ng tambal? Zhao Jing, dalhin mo kami ngayon sa totoong pinunong Jiang. Opo, Pinuno. Halika na. Sandali. Pumasok ka na. Ako na rito. Umalis na kayo. Zhao Jian, halika na. Opo. Shanro, mawala lang ako saglit. Humina ka na sa pakikipaglaban. Ikaw rin naman. Sala ka na sa pag-asinta mo. Sige, ulitin natin. Tapusin na natin to. Narito na tayo. Zhao Jin, narito ka na! Oo. Kasama ko magiting na Maya, si Li Miaojian. At siya naman, ang tanyag na gabay na pilak, si Pinunong Shu Qian. Pinunong Shu? Pakibigay kay Jiang Xingwei. Tiyak makikilala niya ako. Ako'y babalik. Ikaw ang tagapangalagang si Shu. Ako nga po. Ako naman, ang kinatawan ng Chuzhou, si Jiang Xingwei. Huwag tayo rito mag-usap. Sumunod kayo. Sila ang mga naglilingkod para sa akin. Noong tumakas kami, nasa 20 pa ang aming bilang. Ngunit kakaunti na lang kaming natitira. Kung hindi ako nailigtas noon, marahil wala na ako. Tumalilis kami sa Chuzhou. At napakaraming mandirigma ang tumulong na magatid ng liham sa kaibigan ko upang aming maisiwalat ang kasamaan ng pinuno ng Hilaga. Minsan na rin ako may nakausap. Binanggit niya ang tungkol sa malawakang pagkapughaw bago siya bawian ng buhay.
Siya'y mayroong balat sa kanyang muka. Pagpaslang sa 3,000 li. Siya si Chen Yuyi. Bakit hindi niyo sinabi sa pamunuan ang tunay na nangyari? Walang kabuluhan. May papahama ko pa silang lahat. Ang makaalam ng katotohanan, agad pinapatay ng mga liyaw ng pinuno ng Hilaga. At nakikita niyo rin naman, maayos ang kalagayan ng buong lungsod ng Chuzhou. Sinong maniniwala sa amin? Nagpadala ang hukuman ng isang pulutong upang magsiyasat sa kaso. Pinunong Shu, nabanggit yun sa amin ni Zhao. Binabalitan niya sa amin, ngunit hindi kami makakilos. Kakaunti lang kami at takot na mapatay. Tagapangalagang Shu, bigyang katarungan mo mga tao ng Chuzhou. Pinunong Jiang, hindi na po kailangan yan. Narito po ako upang matulungan ko kayo. Pagbabayarin natin ang mga nagkasala. Ngunit bago po ang lahat, kailangan ko pong malaman kung anong nangyari sa pagkapugaw. Miao Jian, simulan mo na. Ngayon din. Pinuno, pumikit kayo at alalahanin ang mga nangyari. Ang pamilya ni Pinunong Jiang. Nakikita ko ngayon ang pangyayari ayon sa kanyang alaala. Ama, gutom ako. Sige na, huminahon ka. Alam niya nang nagkamali siya. Hayaan mo nang sumalo. Anak, matanda ka na at meron ka na ring asawa at sariling mga anak. Amang! Bakit naman nakikipagbasag ulo ka pa at hindi ka tumutulong sa amin? Bakit hindi mo gayahin ang kapatid mo? Ama, ako'y nasa inuman. Ang lalaking yun ang nagsimula. Wala akong ginawa. Hindi ako nagsimula. Huwag ka na kasing sumagot. Paumanhin po, Ama. Alam niya nang mali siya. Sa isang buwan, kaarawan po ng aking ama. Nais ko po siyang puntahan. Hibang ka ba? Alam mong nariyan ang tribong Kuei. Malapit lang tayo sa hangganan. Mag-isip ka nga, paano kung makasagupa mo sila? Anong karuwagan niyang pinaiiral mo? Bakit nagkaroon ako ng anak na kagaya mo? Ikay... Ama, patawad po! Huminahon ka na. Pinuno, pumasok ang Weishu at nananakot po sila. Pinasok tayo ng hukbo ng Weishu. Nasaan sila at sinong namumuno? Natipon na po ang mga tao sa bawat sulok ng lungsod. Ang namumuno po sa kanila ay ang punong komandanteng Che Yongshu. Marahil nasa katimugan na sila. Tinipon ng tao. Kung ganun... Maganda. Kailangan ko silang puntahan. Kayong dalawa, sumama kayo sa akin. Ama, ang sarap po ng pagkain. Gutom ako eh. Ano bang ginagawa ninyo? Alis dyan! Alis dyan! Paraan! Huwag kayong mag-alala. Pinuno, ano ba ang iyong ginagawa? Pinunong Jiang, tamang-tama ang dating mo. Matanong ko lang,
Bakit ang tribong Kuwei ay patuloy na sinusunog, pinapatay at ninanakawan ng mga tao namin? Bakit nga kaya? Alam mo ba ang dahilan? Ano naman ang kinalaman namin sa nangyayari sa inyo? May kinalaman ang lahat! Mamamayan tayo ng Dafong. Handang mag-alay ng ating buhay sa kaligtasan ng hangganan ng Dafong. Di ba kinatawan siyang? Ang aking mga sinasabi ay katotohanan lamang. Isang malaking kahangalan! Halina kayong lahat! Magsiuwi na tayo! Jae-Yong-soo, pinatay mo ang mga taga-Chujo! Nais mo ba ng himagsikan? Kaunting paghihintay na lang, Jiang. Dahil ikaw na ang susunod sa kanila. Kayo na! Tumakas na kayo. Patayin niyo silang lahat. Walang ititirang buhay. Pinuno? Pinuno, nagising ka na. Xinwei. Pinuno, gising ka na. Di bale, baka lalabas tayo. Ama, sinugod po ba ng tribong Kuwei ang lungsod? Ang mga tao, pinapatay nila. Kailangan natin makaalis kayo din. Pinuno, umalis tayo. Yan! Yan! Ina! Ina! Asawa ko! Asawa ko. Pinunong Jiang, saan ka ba pupunta, ha? Jae-Yong-soo. Ano ba itong ginagawa mo? Nais mo ba na himagsikan? Napakaliit ninyo upang tawagin itong himagsikan. Jae-Yong-soo! Pinunong Jiang, hindi ba't sinabi mong tapat ka at labang ka sa kawalang hustisya? Nagsiyasat ka pa sa pagkain ng hukbong sandatahan kahit ayaw ni Pinunong Wai. Ginamit mo pa yung dahilan upang mapapatay ang 3 pinagkakatiwalaan kong tauhan! Nagulat ka ba? Hindi mo to inaasahan. Naniningil lang ako sa iyong pagkakautang. Magbabayad ka na! Anak ko! Anak ko! Ama, natatakot ako. Hindi ko mamamatay, anak. Jae-Yong-soo!
Mahal kong anak! Pinuno. Paumanhin. Naputol ang langal. Ang anak ko! Patawad. Lalabas lang ako. Ang pagkapughaw. Nangyari ba talaga sa Chuzhou? Oo. Patawad. Hindi ko kinaya. Kailangan natin magpunta sa Chuzhou. Subalit bago pa yon, pag-aralan natin ang mabuti ang tungkol dun sa malawakang pagkapughaw. Nilipol niya ang buong syudad upang makuha ang kakanyahan at umangat ang antas. Hindi ganun kabilis makuha ang nais niya, kaya pinili niyang lipulin ang lungsod ng Chuzhou. Nagawa niyang itago ang kanyang ginawa nang walang nagdududa. Ngunit marami na rin ako nakasalamuha at nakausap ng mga kawal ng Chuzhou. At hindi nila alam ang ginawa ng pinuno ng Hilaga. Maaaring binago ang alaala nila. Ang nangyari noon, tila ba binura sa kanilang mga isipan. Ano't ano pa man, hindi makakalimot ang isang mandirigma. Kaya may kasabwat ang pinuno ng Hilaga. Mga makapangyarihang tao na nasa iba't ibang larangan. Mga tambal? Tama.日月悬，天生我也。天地心，风动因危险。但是妄念错判结，一怒又刀剑。受人无功为圣贤。此间万古如长夜，谈不变，唯有心事毕生所事不变。心若万象如无边，这光焰照心一绝，我便像一光化现。出于镜而风不忍歇，是黑暗幻灭，风不平交缠千万。悬，天生我也。天地心，风动因危险。暗是妄念错判结，一怒又刀剑。受人无功为圣贤。此间万古如长夜，看不变，唯有心事毕生所事不变。心若万象如无言，这妄言照心一绝，我必将一光化现。出于镜而风不忍歇，至黑暗幻灭，风不平交缠千万遍。此间万古如长夜，恨不变，唯有心事毕生所持不变。心若万象如无言，这妄言是